Ako si Jasper, isa sa mga STEM students na napiling sumama sa isang research expedition sa Mount Makiling. Ang goal namin, simple lang. Mangolekta ng soil at animal DNA samples para sa isang groundbreaking study tungkol sa biodiversity ng rehiyon. Kasama ko ang mga kaklase kong sina Lia, Marco at si Ben, ang pinakamatapang at pinaka-adventurous sa aming lahat. Sobrang excited kaming lahat. Ito na yung chance naming ma-apply ang lahat ng natutunan namin sa classroom. Pagdating namin sa paanan ng bundok, ang ganda. Sariwang hangin, huni ng mga ibon, yung tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin. Perfect. Habang naglalakad kami paakyat, nagtatawanan pa kami, nagbibiruan tungkol sa mga kwentong kababalaghan sa bundok. Sabi ni Ben, "Guys, baka makakita tayo ng diwata dito, ha? Ready nyo na mga kamera nyo." Tawa lang kami ng tawa. Para sa amin mga science students, ang mga kwentong yun ay folklore lang. Mga gawa-gawa lang ng matatanda para takutin ang mga bata. Nagsimula na kaming mag-set up ng aming maliit na base camp. Si Lia, ang aming resident botanist, nagsimula ng kumuha ng soil samples. Ako naman at si Marco, in charge sa pag-set up ng mga camera trap para sa animal sightings. Si Ben, sabi niya, mag-iikot-ikot lang daw muna siya sa malapit. Maghahanap ng mga interesting specimens. "Huwag kang lalayo, Ben, ha?" paalala ni Lia. "Oo naman, dito lang ako sa paligid," sagot niya habang kumakaway. Yun na pala ang huling beses na makikita naming buo at masaya si Ben. Lumipas ang ilang oras. Patapos na kami sa unang batch ng sample collection nang mapansin naming hindi pa bumabalik si Ben. Gabi na. Ang kaninang magandang gubat biglang naging nakakatakot. Ang mga anino ng puno, para ng mga mahahabang braso na gustong umabot sa amin. Ang huni ng mga kuliglig, parang bumubulong ng mga babala. Sinubukan naming tawagan ng phone ni Ben. Ring lang ng ring, walang sumasagot. Nag-aalala na kami. "Baka naligaw lang yon," sabi ni Marco, pilit pinapakalma ang sarili niya at kami. "O baka na-excite lang sa nakita niya at nalimutan ang oras." Pero deep inside, alam naming may mali. Si Ben ang pinaka-experienced sa aming lahat pagdating sa hiking. Imposibleng maligaw siya ng ganoon kadali. Nagpasya kaming hanapin siya. And gamit ang aming mga flashlight, sinundan namin ang direksyon kung saan siya huling nagpunta. Ang gubat sa gabi ay ibang-iba. Bawat kaluskos, bawat tunog, nagpapatindig ng balahibo namin. "Ben! Ben!" sigaw namin. Ang tanging sumasagot ay ang echo ng sarili naming mga boses. Habang naglalakad, may napansin akong kakaiba sa lupa. Isang bagay na kumikinang ng bahagya sa tama ng ilaw ng flashlight ko. Kinuha ko ito. Isa itong piraso ng balat. Pero hindi ordinaryong balat. Manipis ito, parang tuyong dahon, pero matibay. Para itong membrane na natuklap. Nang ipakita ko kina Lia at Marco, pare-pareho kaming nagtaka. "Ano to?" tanong ni Lia habang sinusuri ito. "Parang sa ahas ka pero mas malaki at iba ang texture." Bigla narinig namin ang isang malakas na kaluskos sa di kalayuan. Mula sa likod ng isang malaking puno may lumabas. Hindi namin maaninag ng maayos sa dilim, pero malaki ito at mabilis kumilos. Nagkatinginan kaming tatlo, takot, hindi kami makagalaw. Ilang segundo lang, nawala na ulit ito sa kadiliman ng gubat. Nagmamadali kaming bumalik sa camp, nanginginig sa takot. Pagbalik namin, napansin ni Marco na may naiwan si Ben sa tent niya. Ang kanyang field journal. Binuklat namin ito. Sa mga huling pahina, may mga sketch siya. Mga sketch ng kakaibang hayop na hindi namin makilala. Malalaking mata, mahahabang kuko, at ang pinaka nakakakilabot sa lahat, may pakpak ito na parang sa paniki pero nakakabit sa isang katawang tao. Sa ilalim ng drawing, may sulat. "Evolving species, mukhang bipedal." Nakakita ako ng isang buong pamilya. They shed their skin. Nagkatinginan kami, ang balat na nakita ko, ang sketch ni Ben, ang nilalang sa dilim. Nag-uumpisa nang mag-connect ang lahat sa isip namin at ang nabubuong picture ay hindi maganda. "Kailangan na nating umalis dito," sabi ni Lia, nanginginig ang boses. Bukas ng umaga, aalis tayo." Kinabukasan, habang nag-iimpake kami, nag-ring ang phone ko. Isang message sa group chat naming apat. Nang tingnan ko kung sino ang nag-send, nanlamig ang buong katawan ko.
Galing sa phone ni Ben. Ang message, "Wag na kayong bababa." Nagkatingginan kaming tatlo. Paanong nakapag-text si Ben? Sinubukan kong replyan. "Ben, nasaan ka? Okay ka lang ba?" Ilang segundo lang may nag-reply. Pero hindi na ito ang Ben na kilala namin. Ang reply ay isang larawan, isang selfie. Pero hindi mukha ni Ben ang nasa larawan. O baka mukha niya nga, pero nag-iba na. Ang kanyang mga mata malalaki at itim na itim. Ang kanyang balat maputla at parang nagbabalat. At sa likod niya may mga katulad niya. Nakatingin silang lahat sa kamera. Sa ilalim ng litrato may isa pang message. "Pagbabago natin magsisimula." Doon na kami sinakop ng purong takot. Ang research project namin tungkol sa DNA ay naging isang bangungot. Ang mga aswang na akala namin ay alamat lang, totoo pala. At hindi lang sila totoo, nag-e-evolve sila. Nagiging mas matalino, mas sanay sa teknolohiya. Ginamit nila ang telepono ni Ben para makipag-ugnayan sa amin, para lituhin kami, para hindi kami makaalis. Narinig namin ang mga yabag sa labas ng tent, dahan-dahan, papalapit. Hindi na sila nagtatago. "Anong gagawin natin?" Bulong ni Leah, umiiyak na. "Wala na tayong choice," sagot ni Marco, hawak ang isang malaking bato. "Lalaban tayo." Pero paano ka lalaban sa isang bagay na hindi mo lubos na naiintindihan? Isang lahi na mas malakas, mas mabilis, at ngayon, kasing talino mo na rin. Ang bundok na ito, hindi lang tirahan nila, ito ang kanilang laboratorio. At kami ang kanilang mga bagong subject. Ang huling natatandaan ko ay ang pagbukas ng zipper ng aming tent. Ang amoy ng lupa at dugo. At ang mukha ng aming kaibigan na si Ben na ngumingiti sa amin, pero hindi na ang ngiti na kilala namin. Isang ngiti na puno ng gutom at pangako ng isang masakit na pagbabago. Ang huling text na nabasa namin sa phone niya ay para pala sa amin. "Pagbabago natin magsisimula, kami na ang isusunod nila."